Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Ngayon, pag-uusapan po natin, this is an issue about kabataan. Naniniwala ako na ang pag-asa ng bayan ay kabataan. Wala akong duda doon. Si Jose Rizal ay naging national hero natin at pinatay siya. Maaga at bata. Andres Bonifacio, Marcelo H. del Pilar, lahat ng mga heroes natin, mga bayani natin ay mga bata nung nagbuwis ng buhay. And until now, nakikita ko sa kabataan ang pakikipaglaban. Sa Kongreso, nandyan yung mga kabataan, lumalaban. Sa community naman, sa church work, yung mga volunteers, karamihan kabataan. Sa disaster, karamihan kabataan. Sa tree planting, karamihan kabataan. Ang ating mga parents ay talagang nagtatrabaho day and night para po mabigyan ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon yung ating mga kabataan. A lot of young generation now are working and receiving a good salary sa information technology, sa engineering, doctors, nurses, karamihan mga kabataan. So, naniniwala ako na ang kabataan talaga ay pag-asa ng ating bayan. Yung mga nagsasabi about kabataan, I will just leave it as it is. Ayaw ko nang dagdagan yun. But ako, I will be always at the side of the kabataan. Now, in the city of Davao, meron tayong Davao City Youth Office under ng City Social Services Office. Then, itong City Social Services, ito yung mga kabataan na inaaruga ng Youth Division ng Luzon ng Davao. And in fact, bago ako makalimot, sa batas, nakalagay doon na ang kabataan should have a representative in all legislative levels. Not only in the executive side, but also in the legislative. Executive, when I say executive, ito yung sa side ng implementor. Ano yun? Yung National Youth Commission. Ginawa yan ng batas para pagbigyan ng kabataan. Sa legislative side naman, ginawa yung sangguniang kabataan, representative o kabataang barangay. At all levels, hanggang sa barangay. So, ganun kaimportante ang kabataan natin sa batas at sa ating bayan. And bigyan po natin ng pag-asa ang ating mga kabataan. Lately, dito sa Lungsod ng Davao, nag-ikot yung Davao City Youth Office kasama yung opisina ng Kabataan Barangay represented here by Councilor Mercado at tayo ay membro ng committee. Sumama po tayo sa mga pag-iikot nila. And nakikita ko yung enthusiasm. Nakikita ko yung mga tanong nila during dialogue. But on the other hand, mas maganda po na mabigyan din ng mga guidance itong ating mga kabataan because some of them are busy. Sabi ko nga sa kanila ay hindi lang sports ang isipin natin parati. Maraming mga bilyonaryo sa China, sa Amerika, sa Europa, mayayaman. And some of them are very young. 21 years old, 30 years old, bilyonaryo na. Because ang mindset nila is on business, economic entrepreneurship. Yung iba naman, activism, political. Very sad. Minsan, nagjo-join pa sa mga revolutionary, mga NPA. Akala nung parents, nag-aaral, yung pala, nandun na sa bukid. And eventually, malalaman na lamang na nadisgrasya na. So, we need to mold them with a very strong moral fiber of a society na itong mga kabataan should be guided accordingly. But we have to emancipate them. Dumistansya tayo. Huwag masyado nating ipitin yung mga kabataan. Huwag nating maya-maya susundan natin anong ginagawa. Let them be in control of their destiny. Let them be participate vigorously and responsibly in nation building as independent and progressive young generation with all the confidence of adult from the education sector, religious. Pabayaan natin sila, alalayan lang natin. Yan po yung buhay ng mga kabataan. Because the more you dictate them, the more baka dumistansya sila, no? Pero itong mga kabataan in the city of Davao, they're very active. Continued yung dialogue. Not only in the city of Davao, and I'm very sure nationwide ito. Yung ating mga kapataang barangay. Ang importante lang is they should know how to use their resources. Kasi sa lahat ng barangay budget, automatic may 10% sila. Kung meron kang ilang millions dyan sa barangay, 10% of that, ang dami. So, hindi lang bibili ng mga basketball, volleyball. Siguro, they better go into yung mga tree planting.
The other one, i-advocate yung good governance. Fora, mga discussion sa mga seminar, skills training, leadership training yun. Human resource development and advocating for what is right and what is good for the country. The other one is let them participate in the process. Consultation. Tayong mga nasa gobyerno, make sure na kasama parati yung mga kabataan. Hingin natin yung kanilang mga opinion. And by then, they can be a little bit closer to us. So, in the case of Davao City, nag-ikot po yung Davao City Youth Organization at tayo po ay sumasama. Let it be known to everybody that as far as I'm concerned here, in the City Council, tutulong at susuporta po tayo sa mga kabataan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. God bless Philippines. Ang ganda ng Pilipinas. This is Councilor Danny Daeng Hirang. See you next time. Bye-bye for now. Political analyst, Danny Daeng Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Daeng Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.